Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Thank you for coming this Bible study. Salamat po sa inyong pagpunta po dito sa ating Bible study. Maybe you come here because you really desire the Word of God. Marahil nagpunta po kayo dito sapagkat kayo ay talagang nagnanais ng salita ng Diyos. Even today, the weather not good condition. You come here. That's why God will allow more grace. Kaya kahit na hindi po maayos o mabuti yung ating kapanahunan ngayon, pero nagpunta po kayo dito, ipapaintulot ng Diyos ang biyaya po sa inyo. Okay, yeah. Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. And by the grace of God, this time we can have Bible study. At sa biyaya po ng Diyos, sa oras na ito, kami po ay mayroong Bible study. This time please be with us and guide us. Sa oras na ito, pakiusap, samahan at patnubayan niyo po kami. Please open our heart and ears to the Word of God. Pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time please walk the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendant. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Today Bible study. As you know, the Gospel of John. Sa araw na ito, yung ating Bible study po, gaya ng inyong nalaman, Ebanghelyo ni Juan. Of course, all the Bible, all the book in the Bible are important. Siyempre po, ang lahat ng aklat sa Biblia po ay mahalaga. But especially we can say that the Gospel of John is a really important the book in the Bible. Pero higit sa lahat, masasabi po natin na yung Ebanghelyo ayon kay Juan yung pinakamahalagang aklat sa Biblia. Maybe whenever we have the Bible seminar, right? We frequently open the book, the Gospel of John. Marahil sa tuwing nagkakaroon po tayo ng Bible seminar, madalas po nating binubuksan ang aklat ni Juan. Because it has a really important message in the Bible. Dahil ito po ay talagang merong mahalagang mensahe para sa atin. That's why it's so important. We need to clearly understand the Gospel of John. Kaya napakahalaga po na malinaw nating maintindihan po ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Especially the newly saved, you the better try to read the Gospel of John repeatedly many times. Lalo na po sa mga bagong ligtas, mas mainam po na basahin niyo po yung aklat ni Ebanghelyo ni Juan ng paulit-ulit. Okay. So let's learn today. Kaya pag-aralan po natin ito sa araw na ito. First, the writer of the Gospel of John is Apostle John. Una po, yung manunulat ng Ebanghelyo ni Juan ay si Apostol Juan. Of course, he is the one of the 12 disciples of Jesus. Siyempre, isa rin po siya sa mga 12 alagad ni Jesus. And he was a brother of Apostle James. At siya din po yung kapatid ni Apostol Santiago. Right. Originally, they were also fishermen. Sa katunayan, sila po talaga ay mangingisda. But he was called also by Jesus. Pero siya din po ay tinawag ni Jesus. Especially, he was called as a disciple whom Jesus loved. Higit sa lahat, tinawag po siya bilang alagad
na labis na minamahal ni Jesus. Maybe among 12 disciples, he was the youngest. At marahil po sa lahat ng mga alagad, siya po yung pinakabata. kagaya ng 분소, right? Usually 분소 is loved by parents more, right? Kadalasan po yung mga bunso yung higit na minamahal ng mga magulang. Tama po ba? Yeah, maybe that's why he also really was loved by Jesus. Kaya siya po ay labis na iniibig ni Yeah, Jesus. that's why you mentioned, right? John chapter 13:23. There was a leaning on Jesus' bosom, one of his disciples whom Jesus loved. Kaya sa nabanggit sa Juan 13:23, isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus ang nakahilig malapit kay Jesus. When disciples eat together, right? He always beside of Jesus, right? Kapag sama-samang kumakain po yung mga alagad, siya po ay palaging katabi ni Jesus. Leaning on Jesus' bosom, right? Siya po ay nakahilig malapit kay Jesus. And the Bible mentioned Jesus. He's the one whom Jesus loved. At nabanggit din po dito na siya po yung minamahal ni Jesus. And later, he was also called as who seemed to be a pillars in church. At kalaunan tinawag din po siya na siya po yung parang naging saligan ng church. So Galatians chapter 2:9 mentioned, right? When James, Cephas, and John, who seemed to be pillars. Kaya si Santiago, Cephas at Juan na itinuturing na mga haligi. Cephas, Cephas is Pedro. Kilala niyo po ba si Cephas? Siya po si Pedro. So among 12 disciples, especially James, Pedro, John, they are like a pillar. Kaya sa 12 alagad, si Santiago, si Pedro, si Juan, sila po yung mga haligi. It means that they became very important person in church. Ibig sabihin sila yung naging mahalagang tao sa church. And then he was also called as the apostle of love. At tinawag din po siyang apostol ng pag-ibig. Not only he was loved by Jesus so much, he became the apostle of love. Hindi lamang siya labis na iniibig ni Jesus, kundi siya ay naging apostol din po ng pag-ibig. He really loved brothers and sisters, right? At talagang labis na minamahal niya po yung bawat And then kapatid. he always emphasized the love. At palagi niya rin po binibigyang diin palagi ang pag-ibig. And then he wrote 5 books of the Bible, right? At isinulat niya po yung 5 aklat sa The Biblia. Gospel of John, Ebanghelyo ni Juan, and 1st, 2nd, 3rd John, una, ikalawa at ikatlong Juan, and also the last book of the Bible, Revelation, also was written by him. at yung huling aklat sa Biblia, yung Apokalipsis, ay sinulat din po ni Juan. So the Gospel of John was written by John. Kaya yung Ebanghelyo ni Juan ay isinulat po ni Apostol Juan. And the purpose of writing of the Gospel of John. At yung layunin po ng pagsusulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Okay, you open your Bible, John chapter 20. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Juan Kapitulo 20. 20:31. 20:31. John chapter 20:31. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. It mentioned the purpose of the writing of the Gospel of John. Nabanggit po dito kung yung layunin po ng pagsulat sa Ebanghelyo ni Juan. These are written that you may believe that Jesus is the Christ. Ang mga ito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. We can know who Jesus is. Malalaman natin kung sino ba si Jesus. Jesus is Christ. Si Jesus po ang Kristo. Christ means the Savior, right? Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. We can know Jesus is our Savior, Malalaman po natin si Jesus yung ating tagapagligtas. the Son of God, Anak ng Diyos. and that believing you may have a eternal life. You have a life in His name. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Of course, His the life is the eternal life. Dahil yung kanyang buhay po ay buhay na walang hanggan. We
can have eternal life through Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo. So, especially the Gospel of John emphasize the eternal life. Lalo na po yung Ebanghelyo ni Juan, binibigyang diin po dito yung buhay na walang hanggan. The Gospel of Matthew, Mark, Luke wrote about the birth and the public life of Jesus with many miracles. Yung Ebanghelyo ayon kay Mateo, Marcos, Lucas, nakatala po dito yung kapanganakan, yung pampublikong buhay ni Jesus, at yung mga rami niyang himala. That's why if you read Matthew, Mark, Luke, you can find the birth and the public life of Jesus. Kaya kung babasahin niyo po yung Ebanghelyo kay Mateo, Marcos, Lucas, malalaman niyo po yung mga pampublikong buhay ni Jesus. They focused on what Jesus has done. Sila yung nakatuon sa kung ano po yung nagawa o ginawa ni Jesus. But the Gospel of John says who Jesus is concretely. Pero yung Ebanghelyo ayon kay Juan, malinaw po, konkretong sinasabi kung sino si Jesus. And also the Gospel of John focuses on how to get the eternal life. At yung Ebanghelyo ayon kay Juan, nakatuon po kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why we frequently mention, right, Gospel of John in the Bible seminar, right? Kaya madalas nating binabanggit yung Ebanghelyo ayon kay Juan sa panahon ng Bible seminar To get the eternal life. upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. The characteristics of the Gospel of John, Kaya yung katangian po ng Ebanghelyo kay Juan, we can compare with the other books. pwede po natin itong ikumpara sa ibang mga aklat. We remind again. Muli po natin itong alalahanin. The viewpoint, Matthew, right, emphasize Jesus as a king, Yung pananaw po sa Mateo, binibigyang diin si Jesus ay hari, king of Judah. yung hari ng Juda. Mark emphasize servant of God. Binibigyang diin naman ng Marcos yung pagiging lingkod. And Luke emphasize the son of man. At sa Lucas naman po yung anak ng tao. But John emphasize Jesus is the son of God. Pero sa Juan po, binigyang diin na si Jesus ay anak ng Diyos. So it also relate with the animal, right? Ito rin po yung may kaugnayan sa mga hayop. Image of Jesus. Larawan ni Jesus, Matthew, lion, sa Mateo, leon po, as a king, right? bilang hari. But Mark as a servant of God, ox. Pero sa Marcos, bilang baka po. Mark emphasize, right? Jesus continuously do his work, right? Ibig sabihin, palaging ginagawa ni Jesus yung kanyang gawain. Luke emphasize man. Sa Lucas naman po, binigyang din bilang tao. But John, the image of Jesus is an eagle. Pero sa Juan po, yung larawan ni Jesus ay agila. And then the receiver, Matthew, receiver is the Jews. At yung tatanggap naman po sa Mateo, para sa mga Hudyo. Mark, Rome. Para sa Marcos naman po, para sa Roma. Luke, Greek. Yung Lucas naman po, sa mga Griego. But John, all the people. Pero yung Juan po, para sa lahat ng tao. And also, when you read these four books, you can find, right, there are many similar content, right? Same At kung content. babasahin po natin yung aklat nito, napakarami po ditong magkakatulad na nilalaman. Right? But last time I already explained, right? Why same event they mention repeatedly. Kaya po, di ba, nabanggit ko na po nakaraan, na parehong pangyayari, pero paulit-ulit po nilang sinasabi. I explained, right? The viewpoint is different. Kayong kanilang pananaw po, magkakaiba. Even same event, the viewpoint is different. Kahit na parehas po yung nangyari, pero yung naging pananaw nila, magkakaiba po. Right? Compare with the other book, right? Common thing, very small amount. Pero kumpara sa ibang aklat po, yung kanyang pagkakatulad po, napakaliit lamang. But right, Matthew, Mark, Luke, common event, many, right? Marami. Right? Pero sa Mateo, Marcos, Lucas, yung magkakatulad po dito, napakarami. That's why compare with the other three books, John is many completely different, right? Kaya kumpara sa Mateo, Marcos, Lucas, yung Juan po ay talagang kakaiba po. So yeah, it has a it has a great difference from three books, right?
Kaya meron itong malaking pagkakaiba sa tatlong aklat. because it has a 92% independent content from other three books. Dahil meron po itong 92% malayang nilalaman po mula sa ibang tatlong aklat. Three other books have many miracles and parable of Jesus. Yung tatlong aklat po, napakarami nitong himala at mga talinghaga ni Jesus. But the Gospel of John has a few number of those things. Pero ang Ebanghelyo ayon kay Juan, kakaunti lamang po yung bilang ng mga ganon. That's why, right? For the miracle, Matthew, Mark, Luke, a lot, right? Kaya para sa mga himala, sa Mateo, Marcos, Lucas, napakarami po. But John only mentioned 7 times. Pero sa Juan po, 7 lamang po. And also parable, for the parable, Matthew, Mark, Luke, a lot. Kaya po sa mga talinghaga, sa Mateo, Marcos, Lucas, marami. But John only mentioned 2 times the parable. Pero sa Juan po, dalawang beses lang nabanggit yung talinghaga. It's for the parable of a good shepherd. Ito yung talinghaga ng mabuting pastol And also parable of a vine. at talinghaga ng ubas. And also 3 other book describes the birth of Jesus. At yung tatlong ibang aklat po, nilalarawan nito yung kapanganakan ni Jesus. But the Gospel of John focuses on that Jesus is the Son of God. Pero yung Ebanghelyo ayon kay Juan, nakatuon po patungkol kay Jesus na bilang anak ng Diyos. So it focus on divinity of Jesus. Ang layunin po nito yung pagka-Diyos ni Jesus. And also it emphasizes on faith and the eternal life. At binibigyan din po nito yung sa pananampalataya at sa buhay na walang hanggan. Faith mentioned 98 times. Nabanggit po dito yung pananampalataya ng 98 na beses. And also eternal life mentioned the 19 times. At yung buhay na walang hanggan po nabanggit ng 19 na beses. But right, in New Testament total 46 times mentioned. Pero sa Bagong Tipan po nabanggit ito ng 46 na beses. And the Old Testament mentioned 6 times. Pero sa Lumang Tipan nabanggit po ito 6 na beses. So we can know that, right? Gospel of John emphasize eternal life. Kaya malalaman natin ang Ebanghelyo ni Juan po, binibigyang diin po yung buhay na walang hanggan. So the structure of the Gospel of John. Kaya yung istruktura po ng Ebanghelyo ayon kay Juan. John chapter 1 hanggang verse 1 hanggang 18, it mentioned the incarnation of Jesus. Yung Juan chapter 1 verse 1 to 18 po, ito po yung pagbabagong anyo ni Jesus. Incarnation means Jesus is the one God became a man. Ibig sabihin si Jesus po na Diyos na naging tao. Right? And then John chapter 1, 19 hanggang 12, chapter 12, 50 says about public activity of Jesus. At mula naman sa 1 chapter 1 verse 19 to chapter 12 verse 50, ito yung pampublikong gawain ni Jesus. And also John chapter 13 to 17, 26, personal activity and the lesson of Jesus. At John chapter 13 verse 1 hanggang chapter 17 verse 26, yung personal na gawain at yung mga aral ni Jesus. And the remaining until the end is about suffering and the resurrection of Jesus. At yung natitirang kabanata po ay yung pagdurusa at muling pagkabuhay ni Jesus. So it's the structure of the Gospel of John. Kaya ito po yung istruktura ng Ebanghelyo ni Juan. So now we need to understand each chapter, the important thing. Kaya magmula ngayon, pag-isipan po natin yung mahalagang aral sa bawat chapter. Okay, so chapter 1 says, Jesus is the one who, the Word became flesh. Sa chapter 1 po sinasabi na si Jesus po, siya po yung salita na naging laman. So Jesus has a divinity and is a pre-existence. Kaya si Jesus po meron siyang pagka-Diyos at siya po yung umiiral na noon pa. We need to understand. John chapter 1 verse 1, you open the Bible. Buksan po natin sa ating Biblia po. John chapter 1 verse 1. 1, Kapitulo 1, talata 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. In the beginning
was the Word. Was the Word. Sa simula ay ang salita. Uh, in the beginning here is different from in the beginning in Genesis chapter 1 verse 1. Yung simula po dito ay iba po ito. Mula sa Genesis chapter 1 verse 1 na sa pasimula. Right? You know what's Genesis chapter 1 verse 1? Nalalaman po natin kung ano po yung Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth, right? Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. But the meaning in the beginning a little bit different. Pero yung kahulugan po ng pasimula dito, ng simula, ay medyo may pagkakaiba po. Here in the beginning, it says about the eternal, because it says before creation. Kaya yung simula po dito, ito po yung walang hanggan dahil bago po yung paglikha. Genesis chapter 1, right? It's the start of creation, right? Dahil yung Genesis chapter 1 verse 1 po, ito po yung pasimula ng paglikha. But here in the beginning, before start the creation, Jesus was, right? The word was already, right? Pero dito po yung sa simula, bago pa po yung paglikha, si Jesus po, siya na po yung salita po. So, Awit chapter 92. Awit 92. Okay, you open the Bible. Pakibuksan po sa ating Biblia. Okay, 90 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Before creation, right? Before creation. Bago nilikha. From everlasting to everlasting, you are God. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Right? And also, it's also relate. Jesus is a God of Trinity God. At sinasabi din po dito si Jesus, siya po yung Diyos ng Trinity God. So that's why He is also creator. Jesus is a creator. Kaya si Jesus din po, siya din po yung tagapaglikha. Right? John chapter 1, go back. Balikan po natin Juan chapter 1. It's right. All things were made through Him. At ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Right? Without Him, nothing was made that was made. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay. He is Jesus, right? Kaya siya po si Jesus. Because He is Trinity God. Dahil siya po yung Trinity God. He is also creator. Siya din po yung tagapaglikha. So, okay, and then we go to, it says about incarnation of Jesus. At punta naman tayo sa pagbabagong anyo ni Jesus. The word, John chapter 1:14, right? John chapter 1. You follow your Bible. John chapter 1:14. Sundan niyo po ito sa inyong Biblia. The word became flesh and dwell among us. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. The word, here the word is Jesus. Dito po yung salita ay si Jesus. He became flesh, right? Siya yung naging tao. And John chapter 1:18, the only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. And then the John chapter 14:9. Juan chapter 14 verse 9 po. John chapter 14:9. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus,
mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Filipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Right? He who has seen me has seen the Father. Kaya ang siyang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yeah, because Jesus is Trinity God. Dahil si Jesus po yung Trinity God. Yeah, it is called incarnation. Tinatawag po itong yung muling Yeah. binuhay po. Creator God became a man, right? Kaya yung tagapaglikhang Diyos ay naging Yeah, tao. he is Jesus. Siya Right? po si Jesus. Yeah, it's an incarnation of Jesus. Kaya ito po yung pagagago ngayon ni Jesus. Yeah, so Philippians chapter 2 also mention about it. Nabanggit din po ito sa Filipos chapter 2 Yeah, he is a Trinity God. na siya yung Trinity God. Okay, let's go to chapter 2. Punta naman po tayo sa chapter 2. Jesus who transforms. Si Jesus na nagbagong anyo po. There is the first sign of Jesus in wedding in Cana of Galilee. Mayroon pong unang tanda ni Jesus po na ginawa niya sa kasalan doon sa Cana sa Galilea. So there was a wedding in Cana of Galilee, right? Nagkaroon po ng kasalan doon sa Cana sa Galilea. Then he conducted a miracle, right? At siya po yung nagsagawa doon ng himala. He changed the water to wine. Binago niya po yung tubig at naging alak. It was the first sign of Jesus. Ito po yung kauna-unahang tanda na ginawa ni Jesus. John chapter 2, let's open. Chapter 2:11. Chapter 2, verse 11. Chapter 2:11. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Cana ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Actually, it's not possible changing water to wine, right? Di ba po, imposible po na yung tubig ay maging alak. If it's not God's power, nobody change the water to wine. Kung hindi po ito kapangyarihan ng Diyos, imposible pong maging alak ang tubig. It's like a creation. Yun po ay katulad ng paglikha. Can you imagine it become wine? Isipin niyo po ito po ay maging alak. Who can? Sino po yung makakagawa? Nobody, right? Walang sino man po, di ba? Only God can do, right? Diyos lamang yung makagawa po nito. Jesus, He's God Himself. Kaya si Jesus, siya po mismo ang Diyos. There is a reason why Jesus attend the wedding in Cana. Meron pong dahilan kung bakit dumalo si Jesus sa kasalan sa Cana. He didn't join there just to enjoy the wedding. Hindi po siya nagpunta doon para lang magsaya sa kasalan. He has a purpose, right? Meron po siyang layunin. By changing the water to wine. Na gawing alak po ang tubig. The wedding, it met the situation, right? In the wedding, the fell short of wine, right? Yung sitwasyon po dito, yung sa kasalan, naubusan po sila ng alak. It represent the older life in Adam who lost real joy. Kaya kumakatawan po ito na ang lahat ng buhay mula kay Adan po ay nawalan po ng tunay na kagalakan. Because even though they temporary have a joy, right? It's just temporary. Dahil kahit na meron po silang panandaliang kagalakan, yun po panandalian lang. That's why it happened, right? Fell short of wine. Kaya sila po ay naubusan ng alak. Proverbs chapter 14:13, even in laughter, the heart may sorrow, and the end of mirth may be grief. Kaya sa Kawikaan 14:13, maging sa pagtawa ng puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasiyahan ay kalungkutan.
Right? Each of the situation of the people in this world, Ito po yung kalagayan ng mga tao ng sanlibutan ito. we also experience before salvation, right? Naranasan na din po natin ito bago po tayo maligtas, di ba? There is no real joy in this world. Wala pong tunay na kagalakan sa mundong ito. Jesus was invited to the wedding. Si Jesus po ay naanyayahan sa kasalan. He represents that all the life need Jesus. Kinakatawan po nito ng lahat ng buhay po'y kailangan si And Jesus. Jesus can fill all needs in life. At mapupunan ni Jesus ang lahat ng pangangailangan sa buhay Yeah, and give us a real joy, at right? makapagbibigay ng tunay na kagalakan. He's the one who can give a real joy, right? Siya po yung tunay na makapagbibigay ng kagalakan. Jesus changed the water into wine because it was a public ministry over him, not because he is a mother as state. Binago ni ginawang alak ni Jesus yung tubig, hindi po dahil po ito ay kanyang pampublikong ministry para sa kanya, hindi po dahil sa kanyang kahilingan ng kanyang ina. To Jesus is the one who can change our heart and life as he changed the water into wine. Kaya si Jesus lamang po yung makapagpabago sa ating puso at buhay, gaya po ng pagbago niya sa tubig na ginawang alak. Right? Jesus changed your heart, right? Di ba po si Jesus yung nagpabago sa inyong puso? Jesus can feel your need, right? At pinunan ni Jesus yung inyong pangangailangan. Jesus can give a real joy in your heart, right? At si Jesus po yung nagbigay ng tunay na kagalakan sa inyong puso. So, to give this lesson, right? Kaya ito yung nagbibigay po ng aral. He attend the wedding, Cana. Kaya dumalo po siya ng kasalan sa Kana. And it mentioned Jesus cleansed the temple. At nabanggit po dito na nilinis ni Jesus ang templo. This time, right? The temple of God was defiled, right? Dahil sa panahong iyon po, yung templo ng Diyos po ay dinumihan. Original temple of God must be holy, right? Sa katunayan po yung templo ng Diyos ay dapat banal. Must be clean. Dapat po malinis. But what happened? Pero ano po yung nangyari? There was many merchandise. Nagkaroon po doon ng napakaraming pamilihan. They sold many things. Nagbebenta ng napakaraming uri ng bagay. There was also money changer. Meron pong palitan pa ng pera. Jesus saw, right? Nakita po iyon ni Jesus. Then what Jesus has done? At ano po yung ginawa ni Jesus? He removed all the table, right? Inaob niya po lahat ng mga lamesa. He showed the wrath to them. Kaya ipinakita niya po yung kanyang galit sa kanila. That's why the Bible said, John chapter 2:17. Kaya sa Juan 2:17, it was written, "Cheer, for your house has eaten me up." ang sigasig para sa inyong bahay ang tutupok sa akin. It means Jesus has great cheer for the temple of God. Ibig sabihin, meron pong matinding sigasig si Jesus para sa templo ng Diyos. He really didn't want the temple of God is defiled. At talagang ayaw niya po na marumihan ang kanyang templo. Because temple of God symbolized the God's presence, right? Dahil yung templo ng Diyos ay kumakatawan po sa presensya ng Diyos. Yeah. So it is written already. Yeah, this Bible, Awit 69 verse 9, right? Pero ito po yung nakasulat na sa Awit 69 verse 9. So it mentioned, right? Awit 69 verse 9. At nabanggit po iyon sa Awit 69 verse 9. Yeah, Jesus showed his wrath to the people who defiled the temple. Pinakita ni Jesus yung kanyang galit sa mga taong dumumi sa kanyang templo. That's why religious leader of Jew hated him and finally killed him. Kaya yung mga reliyosong pinuno ng mga Hudyo ay nagalit sa kanya at sa uli pinatay po siya. And also the temple means the body of Jesus. At yung templo po, ibig sabihin, katawan ni Jesus. The tabernacle and the temple of God in Old Testament is a shadow of Jesus who was a real temple. Yung tabernakulo po at ang templo ng Diyos sa lumang tipan, ito po ay anino ni Jesus na siya pong tunay na templo. So John chapter 2:19, right? John chapter 2:19. Yeah, Jesus said,
destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Kaya sinagot sila ni Jesus po, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Then the Jews couldn't understand At yung mga Hudyo po, hindi nila ito naintindihan. how he can build temple in 3 days. Paano niya may tatayo yung templo ng Diyos sa loob lamang ng 3 araw? But what Jesus meant, Pero ano po yung ibig sabihin talaga ni Jesus? verse 21, right? He was just speaking of the temple of his body. Pero sa verse 21, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. He will be died, right? He will die, right? Na siya po ay mamamatay, di ba po? After 3 days, he will be resurrected, right? Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. He meant his body. Ang ibig sabihin niya po, yung kanyang His katawan. body was a temple of God. Yung kanyang katawan po, yung templo ng Diyos. Yeah. And then later, church became temple of God after Jesus went to heaven. At pagkatapos po kalaunan, yung church po yung naging templo ng Diyos pagkatapos umakyat na Jesus sa langit. 1 Corinthians chapter 3:16. Unang Korinto chapter 3 verse 16. So he said, right, do you not know that you are the temple of God? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Yeah, here you. Yeah, you mean church. Dito po yung kayo. Ibig sabihin po yung church. Now church is the temple of God. Ngayon po yung church po yung templo ng Diyos. Temple of God symbolize God's presence. Kayong templo ng Diyos, ito po yung kumakatawan sa presensya ng Diyos. And then the body of a saint became temple of the Holy Spirit because the Holy Spirit dwells. At ang katawan ng mga banal po ay naging templo ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ay naninirahan po dito. So 1 Corinthians chapter 6:19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Unang Korinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Our body, save the people's body, became the temple of the Holy Spirit. Yung katawan ng mga taong ligtas po, yung kanilang katawan po ay naging templo ng Espiritu Santo. Right, that's why, right, in the wilderness, right, God commanded Moses to make a Sa lumang tipan po, iniutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng tabernakulo. tabernacle, right? Tabernacle symbolizes God's presence. Kumakatawan ng tabernakulo sa presensya ng Diyos. Yeah. And then, at the time of Solomon, temple of God was built, right? At sa panahon ni Solomon, yung templo ng Diyos po ay naitayo. It symbolizes God's presence. Kumakatawan po ito sa presensya ng Diyos. But because of the sin of Israel, temple of God was destroyed by Babylon. Pero dahil sa kasalanan ng Israel po, yung templo ng Diyos ay winasak ng Babylonia. And then Israelite, right? Scattered to the whole world. At yung mga Israelita po ay kinalat sa buong daigdig. But through the works of the Holy Spirit, church was established. Subalit sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, yung church po ay naitatag. Now church became the temple of God, right? Kaya ngayon po, yung church yung naging templo ng Diyos. And then, saint, save the people. At yung mga banal, mga ligtas po, Our body become temple of God. yung ating katawan ay naging templo ng Diyos. Right? So, you can understand. Kaya maintindihan niyo po dito. And then, said, the faith that believes through sign is not complete faith. At sinasabi po dito, ang pananampalatayang naniniwala sa pamamagitan ng mga tanda ay hindi po ganap na pananampalataya. John chapter 2, 23 and 24. Juan 2:22 hanggang 23 hanggang 24. Okay, 23 and 24, basahin po natin ng sabay-sabay. Subat na siya marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. When Jesus conducted many miracle sign, right? Many people, right, believe in His name.
Kaya nung si Jesus ay nagsagawa ng napakaraming mga tanda at himala, maraming tao po yung naniwala sa kanya. Yeah, when they saw the sign which he did. Nang makita nilang mga ginawa niyang tanda, But 24 said, but Jesus did not commit himself to them. pero sa verse 24, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Jesus, right? Jesus uh, is the head of a church. Si Jesus po, siya po yung ulo ng church. Church is the body of Christ. At yung church po yung katawan ni Kristo. So Jesus needed body, his body, right? Kaya kailangan ni Jesus ng kanyang katawan, tama po ba? But church is saved people, right? Pero nalalaman natin na yung church po ito yung mga taong ligtas. To become church, need saved people. Upang maging church, kailangan po ng mga taong ligtas. But yeah, they don't have a real faith. Pero wala po silang tunay na pananampalataya. That's why Jesus couldn't commit himself to them. Kaya nga hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang Because sarili they sa are kanila. not true church. Dahil hindi naman sila tunay na church. That's why through sign, if we try to believe, if we try to have the faith through the sign, yeah, it can be wrong faith. Kaya kung sinusubok ating magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga tanda, ito po ay maling pananampalataya. Matthew 12:39, on evil, Jesus sinabi ni Jesus, an evil and adulterous generation seeks after a sign. Kaya sa Mateo 12:39, humahanap ng tanda ang isang masama at mapangulan niyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya. So that's why it happened our time also, right? Kaya nangyari po ito sa ating panahon po, di ba? Many people try to be saved by experiencing some miracle sign. Maraming tao po yung sinusubukang maligtas sa magitan ng pagkaranas ng maraming tanda at himala. That's why some people experience the healing. Kaya may mga tao po talagang nakakaranas ng And paggaling. when they experience healing, they say they are saved. Right? Kapag nakaranas sila ng paggaling, sinisabi nila, They rely on ligtas na ako. the sign, right? Naniniwala sila sa mga tanda. It's not true faith, Hindi right? po yan tunay na pananampalataya. We have to believe through the word of God. Kailangan ating sampalatayanan ng tunay na salita ng Diyos. Okay, chapter 3. Jesus who makes be born again. At sa chapter 3 naman po, si Jesus na siyang nagpapanganak na muli. So there is a conversation with Nicodemus. Kaya meron pong pag-uusap kasama si Nicodemo. Then Jesus mentioned, right? The only way to go to heaven is being born again. At binanggit ni Jesus ng tanging paraan upang makapasok sa langit ay yung maipanganak na muli. Let's open chapter 3, verse 3. Buksan po natin 1:3. Chapter 3, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. It's really important, right? Ito po ay talagang napakahalaga, di ba? Unless we are born again, we cannot see the kingdom of God. Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. It's the essential condition to go to heaven, right? Ito po yung kinakailangan, yung kondisyon upang makapasok sa langit. We have to be born again. Kailangan natin maipanganak muli. How can we be born again? Paano tayo may papanganak muli? We can be born again through water and the Spirit. May papanganak muli tayo sa magitan ng tubig at ng Espiritu. John chapter 3, verse 5. 1 chapter 3 verse 5. Verse 5 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Here, water, yeah, right? We can be born again through the water and the Spirit. Ikaw ay may papanganak na muli sa magitan ng tubig at ng Espiritu. Water symbolized Word of God, right? Ang tubig po'y kumakatawan sa salita ng Diyos. And then, kailangan Spirit. At kailangan po ng Espiritu. Yeah. Without works of the Holy Spirit, we cannot be saved, right? Kung wala po yung pagkilos ng Espiritu Santo, walang maliligtas. So, Ezekiel 36:25. Okay, you open. Baka ibuksan po. Ezekiel 36.
25 and 26. Ezekiel chapter 36 verse 25 hanggang 26. 25, 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karamihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yeah, right. The water here, water cleanses sin. Water cleanses sin. Dito po yung tubig po ay naglilinis ng kasalanan. So here water means the redemption of a sin. Kaya yung tubig po dito yung pagtubos sa kasalanan. Redemption of a sin was accomplished by death and the resurrection of Jesus. Yung pagtubos sa kasalanan po ay naisakatuparan sa magitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. You open to the Bible, Unang Pedro chapter 1:3. Buksan po natin sa ating Biblia, Unang Pedro 1:3. Okay, chapter 1:3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. It says also, right, we are born again. We are born Sinasabi again. po dito, tayo na ipanganak muli. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sa magitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Death of Jesus and resurrection of Jesus. Yung pagkabatay ni Jesus at muling pagkabuhay. So it was written in the Word of God. Ito po ay naisulat sa salita ng Diyos. So water also means the Word of God. Kaya ang salita, ibig sabihin, ang tubig ay ibig sabihin salita ng Diyos. Chapter 1 Peter chapter 1:23 also said, having been born again through the Word of God. Kaya po sa unang Pedro 1:23, pinanganak na kayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Then the Holy Spirit works to believe the Word of God. At gumagawa po yung Espiritu Santo upang sumampalataya naman po sa salita ng Diyos. That's why we can be born again through the Word of God and the works of the Holy Spirit. Kaya tayo po yung mapapanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pagkilos ng Espiritu Santo. And John chapter 3, 12, you open the Bible. At buksan din po natin ng Juan chapter 3 verse 12. John chapter 3, 12. Juan chapter 3 verse 12. So basahin po natin ng sabay-sabay. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? We need to understand what's the earthly things and what's the heavenly things. Kailangan nating isipin po kung ano yung bagay na makalupa at bagay na makalangit. Earthly thing is the things in the world, right? Yung bagay na makalupa po, yung mga bagay ng sanlibutan ito. But the heavenly thing is a spiritual thing. Pero yung bagay na makalangit po, yung mga espiritual na bagay. But Jesus said, right, if I have told you earthly thing and you do not believe. Kung sinasabi ko sa inyo mga bagay na makalupa, hindi ninyo pinaniwalaan. Usually we can more easily understand earthly thing, right? Sa katunayan, mas madali po nating maintindihan po yung bagay na makalupa. It's easy to believe earthly thing, right? Mas madaling paniwalaan po yung makalupang bagay. Because we can see, Dahil right? nakikita natin ito. Actually, it's more difficult to believe heavenly thing. Sa katunayan, mas mahirap paniwalaan po yung makalangit na bagay. That's why, if you don't believe earthly thing, how can you believe heavenly thing? Kaya kung hindi nyo pinaniwalaan yung bagay na makalupa, paano ninyo paniniwalaan yung mga bagay na makalangit? For example, right? It's difficult to believe hell. Sa katunayan, napakahirap pong paniwalaan ng impyerno. Right? Tama po ba? Hell is also heavenly thing. Pero yung impyerno po ito rin makalangit na bagay. Spiritual thing, right? Spiritual na bagay. Because we cannot see hell. Dahil hindi naman natin nakikita ang impyerno. That's why God show us earthly thing to explain heavenly thing. Kaya ipinapakita sa atin ng Diyos ang mga bagay na makalupa upang ipaliwanag yung mga bagay na makalangit.
we saw what happened to Israel. Nakita natin kung ano po yung nangyari sa Israel. In the Bible seminar, every time we saw, right? Sa Bible Seminar, palagi po natin nakikita. Yeah, Israelite rejected Jesus. Yung mga Israelita, tinanggihan nila si Jesus. That's why they were scattered to the whole world. Kaya sila po kinalat sa buong daigdig. Yeah, wherever they go, they were killed. Saan man sila nagtutungo, pinapatay po sila. They received the great tribulation. Tumanggap sila ng matinding kapigatian. Right? It's a otherly thing, right? Yan po yung bagay na makalupa. Yeah. We understand otherly thing. Naiintindihan po natin yung bagay na If makalupa. God's chosen people curse like that, Kung yung bayang pinili ng Diyos, sinumpa na katulad nun, what will happen to Gentile? ano kaya yung mangyari sa mga hintil? Yeah, we learn, right? Israel, God's chosen people, Israel is like a green. Natutunan natin yung mga Israelita po, sila po yung punong sariwa. Gentile is like a dry wood. At yung mga hintil po, yung tuyong puno. That's why tribulation of Israel is a shadow of hell. Kaya yung kapigatian ng Israel po, ito yung anino ng impyerno. Yes, that, we understand heavenly thing through the earthly thing of Israel. Maiintindihan po natin yung makalangit na bagay sa magitan po ng mga bagay na makalupa sa Israel. 1994. Yeah, that's why God shows us earthly thing. Kaya nga pinapakita sa atin ng Diyos yung mga makalangit na bagay, To understand makalupang bagay, heavenly thing. upang maintindihan po yung makalangit na bagay. But Israelite this time very stubborn. Pero yung mga Israelita sa panahon ito, napakatigas So po. even though Jesus explained them by using earthly thing, they don't understand. Kaya kahit na ipaliwanag nila ni Jesus yung patungkol sa makalangit na bagay, hindi nila yun maintindihan. But we can understand heavenly thing through the earthly thing. Pero naiintindihan po natin yung makalangit na bagay sa magitan po ng mga makalupang bagay. Okay, and then Jesus needed to be lifted up. At si Jesus po kailangan po siyang itaas. John chapter 3, 14 and 15. 1 chapter 3 verse 14 hanggang 14 15. and 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, even so must the Son of Man be lifted up. kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Verse 15, whoever believes in him should not perish but have eternal life. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. It mentioned what happened in the wilderness. Nabanggit po dito kung ano po yung nangyari sa ilang. So number 21:9. Sa Bilang chapter 21 verse 9, In the wilderness, right, Israelite disobeyed to God, sa ilang po, yung mga Israelita sumuway sa Diyos. and they complained to God. Nagreklamo pa po sila sa Diyos. Then God sent a fiery serpent. Kaya ang Diyos ay nagpadala po ng mga makamandag na ahas. Many people died, right? At maraming tao po yung namatay. But God made a way Pero ang Diyos po gumawa ng paraan to save them. para iligtas sila. It's like that, right? Verse 9. Moses made a bronze serpent, Kaya si Moises po ay gumawa ng isang ahas na and tanso put in on a pole. at ipinatong sa isang tikin. If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ng taong iyon sa ahas na tanso, ay nabubuhay. Right? Very simple, right? Napakadali lang po, di ba? No need any medicine, right? Wala na pong ibang, di na po kailangan ng gamot. The only way to be saved from serpent, just looking at bronze serpent. Ang tanging paraan lang para maligtas sa kagat ng ahas po, tingnan lamang po yung ahas na tanso. Who look at the serpent? The Kaya sino- bronze serpent. Po yung tumingin doon sa ahas na tanso. Yeah, the one who believe. Ang siyang naniniwala. Right? They look at. Right? Kaya tumingin po sila. As soon as they look at, they were healed. Right? Sa sandaling tumingin po sila doon, gumaling po sila. The bronze serpent. What's the bronze serpent? Ano ba yung ibig sabihin ng ahas na tanso? It symbolizes Jesus Christ. Kumakatawan po ito kay Jesucristo. He was also lifted on the cross, right? Siya rin po itinaas doon sa krus. Right? Son of a man. Anak ng tao. Be lifted up.
na itataas po. Yeah, so we can be saved only by believing Jesus as only the man who look at the bronze serpent did. Maliligtas lamang tayo sa magitan ng pagsampalataya kay Jesus, gaya po ng mga taong tumingin doon sa ahas na tansong na buhay. That's why when you understand the New Testament, you need to also have the idea, right? The Old Testament, right? Kaya kapag maintindihan niyo po yung bagong tipan, kailangan niyo din pong magkaroon ng kaisipan, idea mula sa lumang tipan. That's why we need to read the whole Bible. Kaya nga po, kailangan nating basahin yung buong Biblia. Okay, let's go to chapter 4. Punta na po tayo sa chapter And 4. Jesus who became the origin of a living water. Si Jesus yung naging pinagmulan ng buhay na tubig. So it mentions Samaritan woman. Nabanggit po dito yung babaeng Samaritana. Jesus went to Samaria intentionally. Sinadya po talaga ni Jesus na magpunta po sa Samaria. That's why John chapter 4 verse 4 said, but he needed to go through Samaria. Sa chapter 4, verse 4, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. This time, usually the Israel people, they don't pass by Samaria. Sa panahong ito po, kadalasan yung mga Israelita po, hindi sila dumadaan sa Samaria. Because they dislike Samaria people. Napupuot po sila sa mga mga Samaritano. They consider Samaritan people like their enemy. Tinuturing po nila yung mga Samaritanong tulad ng kanilang kaaway. That's why even though passing by the Samaria is a malapit way, they don't pass by Samaria. Kahit na yung pagdaan po sa Samaria ay malapit po, hindi po sila dumadaan doon. But Jesus, right, went to Samaria. Pero si Jesus po, di ba, nagtungo muna siya sa Samaria. Intentionally, right? Nang sinasadya niya talaga. The reason. Ang dahilan po, there was a Samaritan woman who has waited for Messiah. Na meron po doong babaeng Samaritanang naghihintay para sa Mesiyas. And there was the Samaritan people who needed to be saved. At meron po doong mga taga-Samaryang kailangang maligtas. Jesus wanted to give a living water. Si Jesus po nagnanais siyang magbigay ng buhay na tubig. John chapter 4 verse 10. Juan 4:10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. If you knew the gift of God and who it is who says to you, Kung nalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabing, bigyan mo ako ng inumin. But this time, right, she didn't know who Jesus is. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya po nalalaman kung sino po si Jesus. Then maybe if she already knew, she would ask her. Dahil kung nalalaman niya po, sasabihin niya po ito. Then Jesus would have given you living water. Kung gayon, bibigyan po siya ni Jesus ng tubig na buhay. What's living water? Ito po yung tubig na buhay. John chapter 4, 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Whoever drinks of this water will thirst again. Sinumang ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Here water, right? This kind of water, right? Yung tubig po dito, yung ganitong uri po ng tubig. Even though we thirst, we drink, later we again thirsty, right? Kahit na uminom tayo ng tubig na ito, kalaunan, mauuhaw po tayo ulit. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muling mauuhaw. What kind of water? Anong uri po ng tubig? The water that I shall give him will become in him a fountain of water, spring up into everlasting life. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. It's the eternal life. Ito po yung buhay na walang hanggan. It's a real living water.
Ito yung totoong buhay, tubig na buhay. That's why when we get the salvation, right, we receive this living water. Kaya nung magkaroon tayo ng kaligtasan, tumanggap po tayo ng itong tubig na buhay. We have eternal life, right? Mayroon na tayong buhay na walang That's why hanggan. spiritually we don't more be thirsty, right? Kaya sa Espiritu, hindi na po tayo muling nauuhaw pa. Right? We have a real satisfaction. Meron na po tayong tunay na pagkakontento. Yeah, the one who get the eternal life can solve all thirsty of the soul and can have a real satisfaction. Ang siyang nakakuha ng buhay na walang hanggan, ay malulutas niya na po yung kanyang pagkauhaw sa kaluluwa at magkakaroon na po ng tunay na pagkakontento. That's why, right? God invite us to the water. Kaya tayo po inaanyayahan ng Diyos sa tubig. Lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. Right? So, if we get the eternal life, we don't have no more thirsty. Kaya kung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di na po tayo magkakaroon pa po ng pagkauhaw. And then, finally, Samaritan woman met the real Messiah. At sa huli, nakilala ng Samaritanong babae kung sino po yung Mesiyas. She met the Christ. Right? Nakilala niya po si After then, Kristo. she had evangelism, right? Pagkatapos na, nagkaroon po siya ng evangelism. How she did the evangelism? Paano niya po ginawa yung evangelism? John chapter 4:28 hanggang 30, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, "Hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?" Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Yeah, she just shouted, Kaya sumigaw po siya, "Come see a man. "Hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao. I met the Christ. Nakita ko na ang Kristo. Come and see." Tingnan ninyo. I met him. Nakilala ko na siya." Yeah, they went out the city and came to him, right? Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Through her evangelism, many people came to Jesus, right? Sa magitan ng kanyang evangelism, maraming tao po yung lumapit kay Jesus. How it was possible? Paano po ito naging posible? Many people came to Jesus because the evangelism of a Samaritan woman was just so confident. Maraming tao po yung lumapit kay Jesus sapagkat yung evangelism ng babaeng Samaritana ay napaka Confident. may kumpiyansa po siya. If she said to the people without confidence, nobody will come, right? Dahil kung magsasabi siya sa mga taong walang pananalig po, wala pong pupunta. That's what he should say. Ipagpalagay natin yung sabihin niya po, Maybe he looks Christ. siguro siya yung parang Kristo. Maybe I'm not sure. Maybe he would be Christ. Siguro, di ako sigurado kung siya yung Kristo. Please come to him. Kaya pakiusap lumapit kayo sa kanya. But I'm not sure. Pero hindi ako sigurado. Who will come? Sino po yung pupunta? Maybe nobody will come, right? Marahil walang pupunta po, di ba? How did she say? Paano po ba yung kanyang pagkasabi? I met a Christ. Nakita ko ang Kristo. I really met the real Christ. Talagang nakilala ko yung tunay na Please Kristo. come. Pakiusap, Please pumunta come kayo. to him. Punta kayo sa kanya. She had confidence, right? Kaya meron siyang pananalig po, di ba? That's why many people came to Jesus. Kaya maraming tao po yung pumunta kay Jesus. How do you evangelize? Paano naman po kayo nag-evangelize? Maybe I'm safe. Marahil, parang ligtas na ako. Will you come? Pupunta ka ba? You don't have a confidence? Wala kayong pananalig po, kumpiyansa. Nobody will come, right? Kung ngayon wala pong pupunta, You can boldly shout, right? matapang mo pong sabihin. And then, right, many people believe the Jesus by the word of Jesus. At maraming tao po yung naniwala kay Jesus sa pamagitan ng mga salita ni Jesus. John chapter 4, 41 and 42, basahin po natin ng sabay-sabay. At marami pang sumampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang salita. Sinabi nila sa babae, "Ngayoy sumampalataya kami, hindi dahil sa iyong sinabi, sapagat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Right? They said they believe the Jesus, right? Sinabi nila, naniniwala sila kay Jesus. Yeah. Many more believe that because of his own word. Marami pang sumampalataya sa Kanya dahil sa Kanyang salita.
And they say, right, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him. At sinabi po nila, ngayon sumampalataya kami hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman. We just invite people, right? Kaya tayo po'y nag-iimbita lamang ng We mga just tao. invite people to the Word of God, right? Iniimbita lamang natin yung mga tao sa salita ng Then Diyos. through the Word of God, they believe, right? At sa magitan ng salita ng Diyos, sila po'y nanampalataya. Yeah. It's the way of evangelism, right? Ito po yung paraan ng evangelism. We just preach the gospel boldly with confidence. Ipinapangaral lamang po natin ang ebanghelyo ng may katapangan, ng may kumpiyansa. And it mentioned harvest time. At nabanggit din po dito yung panahon ng anihan. Also, need to understand harvest, what it means, harvest. John chapter 4, 35 hanggang 38. 5 hanggang 38. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang nag-aasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang nag-aasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran, iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Of course, it's not for the harvester, the physical harvester outside, right? Siyempre po, hindi po ito yung physical na anihan sa labas. It's the harvester, spiritual harvester, right? Ito po yung spiritual na pag-aani. 36, right? He who reaps receives the wages and gather fruit, right? For eternal life. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Yeah. So here, he who sow is God. Kaya dito yung He who sow, ang nag-asik po ay ang Diyos. and he who reap is the save the people. At ang umaani po ay siyang umaani yung mga taong ligtas. Other have a labor. Yung iba naman po ay pinagpaguran. It symbolizes the saint of the Old Testament. Kumakatawan nito sa mga banal sa lumang tipan. Yeah. And the one who entered into their labor is the save the saint. At yung siyang pumasok sa kanilang pinagpaguran po, ito po yung mga ligtas na banal. Yeah. To save the saints were sent to live by already receiving the wages of eternal life. Kaya yung mga ligtas na banal ay isinugo po upang anihin po yung sa magitan ng pagtanggap po sa yung kabayaran po ng buhay na walang hanggan. The laborer, right, receive the wages, right? Kaya po yung nagpagod po, tumatanggap siya ng bayad. What's our wages? Ano po yung ating kabayaran? Eternal life. We already received eternal life, right? Tumanggap na po tayo ng buhay na walang hanggan. But we are sent to reap more. Pero tayo isinugo upang mag-ani pa. It's the saving the lost souls. Ito po yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. We gather more eternal life. Na nagtitipon pa tayo ng higit na buhay na walang hanggan. Yeah. So we reap what God sow. Kaya inaani po natin kung ano yung hinasik ng Diyos. We participate in what the saints of Old Testament have labor. Nakikibahagi po tayo sa kung ano po yung pinagpaguran po ng mga banal sa lumang tipan. And we rejoice together with God by doing harvest. At tayo po'y nagagalak kasama ng Diyos sa magitan ng paggawa ng pag-aani. Yeah. So we are harvester. We have to keep in mind we are harvester labor. Kaya kailangan nating tandaan po tayo po yung mga nag-aani. We have to look at the field. Kailangan nating tingnan po yung mga There are many Sakahan. things we have to reap. We have to do harvest, right? napakaraming mga bagay po na dapat nating anihin. Jesus said about it. Kaya sinabi po ito ni Jesus. Chapter 5, Jesus who gives a real rest. At sa chapter 5 naman po si Jesus na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Jesus healed a certain man who had an infirmity 38 years. Kaya pinagaling ni Jesus po yung isang taong lumpo sa loob ng 38 years. John chapter 5, buksan mo. So 1 chapter 5 John po. chapter 5 verse 4. 1 chapter 5 verse 4.
verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tipunan ng tubig, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Verse 5 also, basahin po. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Right? 38 years he had the disease, right? 38 taon na siyang may sakit. But, right, maybe he couldn't walk properly, right? Marahil hindi po siya makalakad ng maayos. That's why he couldn't enter the water, Kaya right? hindi po niya magawang makapunta doon sa tubig, makalapit. But it said, right, stirred up the water. Pero sinasabi dito, kinakalawkaw ang tubig. Yeah. When the water stirred up, the disease entered the water, they were healed, right? Kapag kinakalawkaw yung tubig, yung unang may sakit na pumasok po doon ay gagaling. Stir up the water means there should be works of the Holy Spirit to be saved. Kaya yung pagkalakaw ng tubig, ibig sabihin meron po talagang pagkilos ng Espiritu Santo upang maligtas. So, right, we can be saved through the works of the Holy Spirit. Kaya maliligtas lamang tayo sa magitan ng pagkilos po ng Espiritu Santo. In mention. And also there was a dispute for the Sabbath. At nabanggit din po dito yung pagkatalo tungkol sa Sabat. But this time, the disease were here, right? But the day was a Sabbath day. Sa pagkakataong ito, gumaling po yung may sakit, pero ito po'y araw ng Sabat. Chapter 5, 9, and 10, basahin po natin ng sabay-sabay. At kagad, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon ngay araw ng Sabat. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngay araw ng Sabat, at hindi ipinapintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Yeah, because the disease, right, was here Sabbath day. Dahil yung may sakit po, gumaling ng araw ng Sabat, And he took up his bed and walked. at kinuha yung kanyang higaan at lumakad, Then the Jews criticized. at pinunan siya ng mga Hudyo. Yeah. It is the Sabbath. Ngay araw ng Sabat, It is not proper for you to carry your bed. at hindi pinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. But we need to understand what's the real meaning of a Sabbath day. Pero kailangan nating maintindihan yung tunay na kahulugan po ng araw ng Sabat. God gave the Sabbath day as a shadow of a real rest of a soul. Ibinigay po ng Diyos yung araw ng Sabat bilang anino po ng tunay na kapahingahan ng kaluluwa. You know, the God created heaven and the earth for 6 days. Nalalaman po natin, nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. And seventh day, God had rest, right? At sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. And also, God commanded the Israelites, gave the 10 commandments. At ang Diyos ay nagbigay sa mga Israelita ng 10 utos. Yeah, there was one law, right? Commandment, keep the Sabbath. At isa sa mga utos na yun ay panatilihin ang araw ng Sabat. But if we learn the 10 commandments, we understand nobody can keep the 10 commandments. Right? Pero kung maintindihan po natin yung 10 utos, maintindihan po natin doon na walang sino man talaga yung makakasunod sa 10 utos. The Sabbath day, need to understand the meaning of why God commanded the Sabbath day. Kaya kailangan nating maintindihan bakit kaya iniutos ng Diyos ang araw ng Sabat. It's the shadow of the real rest of the soul. Dahil ito po yung anino ng tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Not just the keeping seventh day, right? Hindi So lamang- we don't do any work, right? Na hindi lamang basta pagsunod sa araw ng Sabat na hindi tayo gagawa. Such a man who had an infirmity 38 years didn't commit the Sabbath day. Kaya ang isang tao na nagkaroon po ng sakit sa loob ng 38 years po, hindi niya po nasunod yung araw ng Sabat. But he didn't have a real rest, right? Pero hindi naman siya nagkaroon ng tunay na kapahingahan po. Because of his disease, right? He couldn't have a real rest. Dahil sa kanyang sakit po, hindi siya nagkaroon ng tunay na kapahingahan. Right? Even though, right, seventh day he doesn't do any work.
Kahit na hindi po siya gumawa sa ikapitong araw, He always tried to keep the Sabbath day, right? kahit na palagi niyang sundin po yung ikapitong araw, But the problem, he doesn't have a real rest, right? pero yung problema, wala naman talaga siyang tunay na What's the kapahingahan. meaningful Sabbath day, right? Kung ngayon, ano po yung kahalagahan ng araw ng If Sabat? he doesn't have a real rest, right? Kung hindi naman siya magkakaroon ng tunay na kapahingahan. To him, healing from his disease was a real rest, right? Para sa kanya, yung paggaling mula sa kanyang sakit po yung tunay na kapahingahan. Which Jesus gave a real Sabbath to him by healing him, right? Kaya si Jesus nagbigay sa kanya ng tunay na araw ng Sabat sa magitan ng pagpapagaling sa kanya. 나인텐 po. It's the real meaning of a Sabbath. Ito po yung tunay na kahulugan ng Sabat. Real rest. Real rest. Tunay na kapahingahan. Man lost the real rest of a soul because of sin. Yung tao po, nawala sa kanila yung tunay na kapahingahan ng kaluluwa Yeah. dahil sa kasalanan. So Jesus came to give a real rest of a soul by solving all our sins. Ngunit si Jesus po naparito upang bigyan ng tunay na kapahingahan ng kaluluwa sa pamamagitan ng paglutas sa lahat ng mga kasalanan. We solved all our sin, right? Nilutas niya lahat ng ating kasalanan po, di ba? Through Jesus Christ. Sa magitan ni Yesu Kristo. That's why we can have a real rest of our soul. Kaya tayo po meron na tayong tunay na kapahingahan sa ating kaluluwa. It's the meaning of a Sabbath. Yan po yung kahulugan ng araw ng Sabat. We have a real rest, right? Meron na tayong tunay na kapahingahan. To explain it, Jesus intentionally healed the disease Sabbath day, Sabbath day. Para ipaliwanag ito, sinadya talaga ni Jesus na pagilingin po yung may sakit sa araw ng Sabat. Just keeping the day, Sabbath day, it's not meaningful. Yung pagsunod lang sa araw ng Sabat, wala talagang kabuluhan. Yeah. Spiritual meaning more important. Dahil yung spiritual na kahulugan po yung mas mahalaga. And John chapter 5:25, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. The dead will hear the voice of the Son of God. Ang patay, maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos. How can the dead hear the voice of the Son of God? Paano po maririnig ng patay ang tinig ng Diyos, ng anak ng Diyos? The dead, of course, doesn't mean the physical dead. Yung patay po dito ay hindi po nangangahulugan ng pisikal na patay. Physical death, we cannot hear any voice, right? Sa pisikal na patay po, hindi tayo makakarinig ng tinig. Hear the dead, spiritual dead, right? Dito po yung patay po dito, spiritual na So patay. people in this world, they are spiritually dead Yung mga tao sa mundong ito, sila mga spiritual na patay. because of sin, right? Dahil po sa kasalanan. But they can hear the voice of the Son of God, right? Pero maririnig po nila yung tinig ng anak ng Diyos. So those who hear will live. Kaya yung makarinig po ay mabubuhay. They can listen to the word of God, right? Mapapakinggan po nila yung salita ng Diyos. As we learn, they can be born again through the word of God. Gaya natin natutunan, maipapanganak sila muli sa And by magitan the ng works salita of ng the Holy Diyos. Spirit, right? Sa magitan ng gawa ng Espiritu Then Santo. their dead spirit become alive, right? Kung gayon yung kanilang patay na espiritu ay mabubuhay. It's the meaning of being born again, right? Yan po yung kahulugan ng maipanganak muli. Naintindihan niyo po? Before you got the salvation, you're spiritually dead. Bago kayo nagkaroon ng kaligtasan, kayo po spiritual na patay. When you get the salvation, you are born again. Pero pagkatapos nyo pong maligtas, pinanganak na kayong muli. Spiritually, you are alive, right? Sa espiritu, spiritual, buhay na po kayo. Those who hear will live. Kaya ang siyang makarinig ay mabubuhay. Yeah. And then, John chapter 5:20 and 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. It mentioned two kind of resurrection, right? Nabanggit po dito yung dalawang uri ng muling pagkabuhay. The resurrection of life. Yung pagkabuhay, muling pagkabuhay mula sa buhay. Saved will have a resurrection of life. Yung mga taong ligtas magkakaroon ng pagkabuhay na muli sa buhay. Yeah. But unsaved, they have a resurrection of condemnation. Pero yung mga taong hindi ligtas magkakaroon sila ng pagkabuhay na muli sa kahatulan. But it happened different time. Pero mangyayari po ito sa magkaibang panahon. There is a 1,000 years gap between the resurrection of life and the resurrection of condemnation. Meron pong 1,000 taong pagitan sa pagitan po ng muling pagkabuhay sa buhay at
pagkabuhay na muli sa kamatkatulan. Right? Someday, Jesus will come again, right? Balang araw, darating ang araw, si Jesus po muling darating. We already know when Jesus come again, what will happen? Nalalaman na po natin, kapag muling dumating si Jesus, ano yung mangyayari? Jesus come again to bring saved people, right? Si Jesus ay darating muli upang kunin yung mga taong ligtas. Meron rapture, right? Meron pong rapture. Tama? What happen when there is a rapture? Ano mangyayari kapag nagkaroon ng rapture? Save the people, their body, change it to the holy body of Jesus, like the holy body of Jesus Christ. Kaya yung mga ligtas, ang kanilang katawan po ibabaguhin katulad ng banal na katawan ni Jesus. It's a first resurrection. Yan po yung unang muling Yeah. pagkabuhay. The resurrection of life. Pagkabuhay na muli sa buhay. Right? Meron resurrection, right? Tama po ba? Merong muling It happen when pagkabuhay. Jesus come again, right? Kaya mangyari ito sa muling pagdating ni Jesus. We will have a resurrection, Jesus resurrection. Magkakaroon po tayo ng muling pagkabuhay. Naintindihan niyo po? For what happened on save the people? Pero ano namang mangyayari sa mga taong hindi ligtas? We know, right? They will enter 7-year tribulation, right? Nalalaman po natin, papasok sila sa 7 taong kapigatian. They will left on the earth, May right? iwan po sila sa lupa. And then there is the last word at the end of the 7-year tribulation. At sa dulo po ng 7 taong kapigatian, magkakaroon po ng huling digmaan. But after 7-year tribulation, what's going on the earth? At pagkatapos ng 7 taong kapigatian, ano po yung kasunod na mangyayari sa mundo? Millennium Kingdom. Yan po yung 1,000 taon, Millennium Kingdom. Meron Millennium Kingdom, right? It's 1,000 years, Yan po yung 1,000 taon. right? The end of Millennium Kingdom, what happened? At sa katapusan po ng Millennium Kingdom, ng 1,000 taon, ano po yung mangyayari? There is a final judgment, Magkakaroon po ng huling paghatol, paghukom. final judgment. Huling paghukom. It's the judgment seat of God. Ito po yung paghukom sa harapan ng hukuman ng Here, God Diyos. judges all unsaved people, Dito, hatulan ng Diyos ang lahat ng mga taong hindi ligtas. right? Yeah. But their eternal destiny, they go to hell. Pero yung kanilang walang hanggang patutunguhan sa walang hanggang impyerno. Because here, until here, their sin laid off. Dahil hanggang sa panahon ito po, yung kanilang kasalanan po ay nadaragdagan, napapatungan. God consider all their sin. Kaya sila sa alang-alang ng Diyos yung kanilang That's why kasalanan. God judges them according to their sin. Right? Kaya hatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang mga kasalanan. They committed the sin while they are living on the earth here, right? Di ba, habang nabubuhay sila sa mundong ito, nakakagawa sila ng kasalanan. But their sin is not yet finished. Pero yung kanilang kasalanan po, hindi pa dito nagtatapos. For example, Halimbawa po, let's think about Charles Darwin. pagpalagay natin si Charles Darwin. Charles Darwin made the revolution theory, right? Si Charles Darwin po, yung gumawa ng evolution theory. Because of his theory, right? He made many atheists. Dahil sa kanyang teorya, maraming tao po yung hindi naniniwala sa Diyos. Because of his theory, before I got the salvation, I was also atheist. Sa atin bago po naligtas si Pastor, siya din po hindi naniniwala sa Diyos. Maybe if I couldn't be saved, I would go to eternal hell. Marahil kung hindi po naligtas si Pastor, mapupunta po siya sa walang kaimpyerno. Because of his theory, right? Dahil po sa kanyang teorya. Because of his theory, many people go to hell. Dahil po sa kanyang teorya, maraming tao po yung mapupunta sa impyerno. One person go to hell more, he's a sin later. Kapag mayroong isang taong napunta sa impyerno, yung kasalanan iyon madadagdag sa kanya. His sin was not yet finished, right? Kaya yung kasalanan niya po hindi pa dito nagtatapos. Naintindihan niyo po? That's why there is a final judgment here. Kaya nga po magkakaroon ng huling paghahatol po dito. God consider all their sin later. Kaya isasalang-alang ng Diyos ang lahat ng kanilang naipong kasalanan. Naintindihan niyo po? That's why this time their body was resurrected. Kaya yung kanilang katawan sa panahong ito, muli rin pong mabubuhay. Because this body cannot go to eternal hell, right? Dahil yung katawang ito hindi po mapupunta sa impyerno. They go to hell with a resurrected body. Mapupunta po ito sa impyerno ng mayroong muling pagkabuhay That's why na there is katawan. a time interval 1,000 years, right? Kaya meron po ditong panahon ng pagitan po. Resurrection of condemnation, right? Yan po yung pagkabuhay ng muli sa kahatulan.
The reason why I cannot get the eternal life, Ang dahilan kung bakit hindi po magkaroon ng buhay na walang hanggan, maybe it's our time saying, right? siguro marahil po, parehas lang ito sa ating panahon. Because they don't come to Jesus to get the eternal life. Dahil hindi naman po sila lumalapit kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. And they don't have the love of God. At wala po silang pag-ibig ng Diyos. They don't seek the honor that come from the holy God. At hindi po nila hinahanap yung karangalan po na nagmumula sa nag-iisang They Diyos. don't believe the Old Testament that testify Jesus. At hindi po sila naniniwala sa lumang tipang nagpapatotoo kay Jesus. It's the same our time, right? Parehas po yan sa ating panahon. I wanted to finish Hanggang 9, chapter 9, but it looks you looks tired. Gusto ko po sana talagang tapusin hanggang chapter 9, pero parang mukhang pagod na po kayo. It's better we continue next time. Kaya mas mabuti po na ipagpatuloy natin ito sa susunod. But you, as I say always, you do better read it. Kaya gaya ng aking palaging sinasabi po, mas mabuting basahin niyo po ito. Before you come to the Bible study, you try to read it. Bago po kayo pumunta sa Bible study, basahin niyo po muna yung buong aklat. Then it will be more helpful. Kung gayon, mas makakatulong po ito. While you are reading the Bible, right, you have some question. Dahil habang nagbabasa po kayo ng Biblia, meron po kayong mga katanungan. Then you can solve your question, right? Kung gayon, mariresolve po yung inyong mga tanong. So next month we start again from chapter 6. Kaya magmula sa sunod na buwan, sisimulan po natin yung mula sa chapter 6. You read it. Kaya basahin niyo po iyon. Okay? Okay po ba? Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Let us more endeavor to learn the Word of God. At naway higit namin pong pagsumikapang matutunan ang salita ng And Diyos. please allow all your grace to the one who really desire the Word of God. Pakiusap ipahintulot mo po ang iyong buong biyaya sa mga talagang naghanais ng iyong salita. Please lead us tomorrow. We can also learn the Word of God through the Sunday sermon. Pakiusap patnubayan niyo din po kami bukas na matutunan din po namin ang salita ng Diyos na magitan po ng Sunday sermon. Especially from next week, we will start a New Year retreat. Lalong higit, magmula sa susunod na linggo, ay sisimulan po namin ang New Year retreat. Please allow the situation so that we can attend all together New Year retreat. Pakiusap ipahintulot niyo po sa lahat ng sitwasyon na kaming lahat po ay makakadalo ng New Year retreat. So that we can receive all the grace you prepared. Upang kaming lahat po ay makatanggap ng iyong buong bayayang inihanda mo po. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po.